Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At salamat po sa Panginoon sa ating po mga talata, memory verses. So ngayon po ay dumako po tayo sa exhortation from the Word of God at samahan po ninyo ako sa 1 Timothy. Aklat po ng unang Timoteo, 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 14. 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 14. So, ito po yung ating passage at babasahin ko po. At pagkatapos tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Basahin ko din po ang verse 15. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po'y makakapakinig ng inyong pong salita na siyang magiging gabay namin sa mga susunod na araw at sa darating pang mga panahon, Panginoon, ng aming buhay pananampalataya. At ito ho ang patuloy na maging bukang bibig namin sa amin pong mga buhay bilang inyo pong lingkod, O Diyos. Ang salita na kung saan ay nagbibigay ng kaliwanagan at direksyon sa buhay ng bawat tao, Panginoon. At patuloy, O Diyos, hawakan po ninyo ang inyong pong lingkod at itago sa likod ng inyong pong kabanalan. At ang mensaheng ito ay patuloy po naming isa puso at ilapat po namin sa amin po mga buhay sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po muli at ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Gabi ay po, okay na? Okay, so ito pong testimony po ni Apostle Paul, mga kapatid, is hindi natin siya lamang makikita dito sa 1 Timothy but in other writings, sa ibang mga sulat po ni Apostle Paul. So makikita natin yung kanyang personal testimony kung gaano siya ka-thankful sa Panginoon, kung gaano siya ka-blessed sa kanyang pagkatawag bilang apostol ng Panginoon. So, 'di ba, parang sa part 2 natin, so medyo may pagka-special yung pong pagkatawag po kay Apostle Paul kasi nangyari po ito after na po noong ascension. So, umakyat na po sa langit ang Panginoon, unlike sa ibang apostles na nangyari po yung calling nila noong earthly ministry ng ating pong Panginoon. So, special na itong calling kay Apostle Paul na kung saan, so nakita natin sa Galatia na siya'y dinala sa Arabia, for 3 years nagstay siya doon siya dinisciple ng Panginoon. Tapos, nung na-encounter niya ang Panginoon sa daan papuntang Damasco, na nabulag siya, hindi ba? At doon na nag-start yung kanyang pagsunod sa Panginoon. So, nagkaroon talaga ng radical na pagbabago sa kanya. From being a blasphemer, sabi po dun sa ating passage, from being a blasphemer, a persecutor, an insolent opponent. So doon sa ibang translation, mamaya makikita ho natin ang ginamit ay violent. Ano po? Violent aggressor. So ano ba ang buhay dati ni Apostol Pablo at ngayon at nung nakilala na niya ang Panginoon ay nakita niya talaga yung layo niya sa katotohanan at yung kung gaano siya pinagpala ng Diyos bilang isang alagad niya. So ito po yung ating magiging topic para po sa gabing ito. So the minister's gratitude. So ibig sabihin, yung pagpapasalamat ng isang lingkod o ng isang servant ng Diyos. So ano ba yung mga elementong nakapaloob o ano ba yung mga puntos na nakapaloob sa testimonya ng isang lingkod ng Diyos? Hindi ba tayo ho lagi, we are
called, we are given the time to thank God. So, tayo po ay nagpapatotoo sa Panginoon. Binibigyan po tayo ng chance to stand in front and to tell kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin pong mga buhay. And by the grace of God, so marami po talagang itinuturo ang Panginoon sa atin. So, we always thank Him for teaching us, yung pagtuturo ng Panginoon sa ating mga katigasan ng ulo, doon sa ating kakulangan ng commitment, doon sa ating kabulukang bilang tao, di ba? So, laging may pagtuturo sa atin ang Panginoon. Kaya, sa case naman po ni Apostol Pablo, ito naman po yung makikita ho natin. So, ano yung mga elementong makikita natin doon sa testimonya ni Apostol Paul? Bagay na magiging gabay din po natin sa tinatawag po nating appropriate o angkop na patotoo. Yan, or testimonial. Ano po? Angkop na pagpapatotoo sa buhay paglilingkod natin sa Diyos. So ito po yung objective po natin. So magkaroon po ng appropriation sa ating pagpapatotoo bilang lingkod ng Diyos. Kasi madali hong i-label ho yan sa tao. Basta't siya'y nakikita sa simbahan, basta't siya'y nakikitang may hawak na Biblia, basta't siya'y nakikitang nangangaral publicly. So ang tawag sa kanya ay sa Diyos yan. Ay lingkod ng Diyos yan. Yan ay talagang pag namatay sa langit yan pupunta kasi talagang malapit sa Panginoon yan. So, yun yung connotation ng tao pagdating sa mga taong ganun. But for us, para po sa atin, so hindi lang doon nakasalalay kung ano yung appearance natin sa ibang tao, ang tunay na lingkod, kundi talagang it's more of internal. So, ito ay mas, kumbaga, nakafocus ho doon sa panloob. Na kalagayan po natin. And kung gaano ho tayo ka-dedicated sa ministeryo. Amen? Yan. Tayo ho ba'y nag-commit na sa Panginoon, mga kapatid? Hindi ho dahil nagsimula na naman ang taon, kundi from the time na nakilala na natin ang Panginoong Jesus, so, ikinumit na natin ang ating mga buhay na tayo ho ay magiging lingkod niya. Kagaya ng sinabi niya, Matthew chapter 20, sabi niya, I came here not to be served but to serve. Hindi ako naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya siya yung ating modelo ng paglilingkod. Di ba? Walang Kristiyanong pinaglilingkuran, kundi siya isang tagapaglingkod. So, para ba sa atin mga kapatid, ang ministeryo ba ay pagpapala o kabigatan? Is ministry a blessing or a burden? Para po sa atin. So, dyan yung isa sa, kumbaga, magiging standard ho natin kung bagay ba na dapat nating ipagpasalamat yung ministry na meron po tayo. O mas nakadadagdag ito sa ating mga bigat sa buhay para sa atin. Diba? So, kasi we are very, kumbaga, marami tayong kaabalahan sa mundong ito. So, we are very busy people. Sabi nga, person. So, pagka Lunes hanggang Sabado, talagang halos buong buhay natin nakakommit doon sa ating kaabalahan. So, isang araw na lang ang nakalaan para po sa Panginoon. Ang nakalulungkot po, pati araw ng linggo, na naaagaw po ng ating kaabalahan. Kaya, para sa atin ngayon, so kung tayo po ay nasa ganung sitwasyon, ang ministeryo ba, ang paglilingkod ba sa Diyos, ay nananatili pa rin bang pagpapala para sa atin, o ito'y kabigatan na? Di ba? So, yun po yung isa sa challenge. Kasi po, para sa iba, nagiging burden na ito kasi wala na silang panahon. Wala na silang lakas na ma-exert para maka-attend sa church o makapagbuklat ng Bible o makapag-Bible study o makapag-share ng salita ng Panginoon sa mga katrabaho. So, dahil nga patampatan na, so puyat, tapos ay medyo marami pa tayong iniisip, kulang pa ang aking income. Samantalang ang dami kong kailangang punan, ang dami kong kailangang kumbaga paglalaanan ng aking income. So, ito yung mga kapatid, isang malaking question sa atin. Question kumbaga bilang isang Kristiyano, is it kumbaga bagay na dapat pa rin ba nating ipagpasalamat sa Diyos ang ministeryo? O parang tila bagay we are burdened. Kapag tayo ho ay
nadalo sa gawain. O tayo ho'y nadalo kapag Sunday. So, is ministry a blessing or a burden? So, bilang tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay at maglingkod para sa Kanya, ano ang ministeryo para sa atin? Prioridad pa rin ba natin ito o kabigatan na nating gawin ang ministry? Ano ba ang ating pakiramdam kapag nare-realize natin yung kasalukuyan nating sitwasyon kumpara dati? Ano? Kasi wala tayong ministry dati. Siguro ministry natin before we come to know Christ is trabaho. Ang ministry natin ay yung mundo mismo. Yung mga pleasures and everything na meron po sa mundong ito. Yun yung ministry para sa atin. But now, meron na tayong mas pinagtutuunan ng atensyon. Meron na tayong mas pinaprioritize bilang lingkod ng Diyos. And that is itong tinatawag po nating ministeryo ng Panginoon. Ano po? Kaya tingnan po natin ang sinabi po ni Apostle Paul sa kanyang patotoo. So this is a life testimony po ni Apostle Paul na kung saan ay personal po niyang sulat po kay Timoteo. So siya ay nagbalik tanaw muli kung paano niya nakilala ang Diyos at kung ano na siya ngayon bilang ama sa pananampalataya ni Timoteo. Kaya ganun na lang ang kanyang confidence na i-encourage si Timothy. Ganun na lang ang kanyang energy na i-encourage si Timothy sa pananampalataya. At magbigay ng mga instructions kay Timothy. Bilang pastol o bilang pastor sa kabila ng kanyang kabataan. So, meron po tayong tatlong katotohanang makikita dito po sa statement na ito ni Apostle Paul about himself, his life testimony, from verse 12 to 14. Sabi niya, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. So this is in ESV. Sa NASB naman na makikita ho natin, New American, sabi dito, I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me because He considered me faithful, putting me into service. So yun po yung verse 12. Sa NASB. Putting me into service. So, ang unang makikita po natin dyan is, yung unang elemento ng kanyang ipinagpapasalamat sa Diyos bilang lingkod is yung kanyang pagiging epektibo sa ministeryo. So, he thanked Christ Jesus for His effectivity in the ministry. So, hindi natin inaaring atin ang ministeryo. This is not my ministry or this is not someone else's ministry. This is Christ's ministry. Amen? I-acknowledge po natin na itong ministeryong meron tayo ay sa Panginoong Hesus. Hindi ito ating personal. Although we are a part of it, tayo ho ay bahagi nito. Kaya kung tayo, halimbawa, nag-succeed ho tayo sa mission, nag-succeed ho tayo sa evangelism, nag-succeed ho tayo sa anumang mga church events ho natin, hindi yan dahil sa atin. Yan ay dahil sa Panginoon. Kaya, he thanked Christ. Ang kanyang pinagpapasalamat ay ang ginawa ni Kristo sa kanya bilang alagad niya, bilang lingkod niya. So, ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. So, Christ is the one who strengthens him. Hindi natin ito sariling lakas, kaya tayo ay nagtatagumpay. Hindi natin ito sariling kayamanan. Kumbaga, ang nagsusupply para mag-exist ang church na ito. It is the blessing mula sa Panginoon. It is all according. Lahat po ito ay ayon po sa biyaya ng Panginoon. In accordance with the grace of God. Kaya, sabi dyan, yung effectivity ni Apostle Paul bilang minister o bilang servant ng Panginoon. So, ina-address niya na ito ay galing sa Diyos, galing sa Panginoon. Ito ay ministeryo ng Panginoon, kaya ito nagtatagumpay. Ito ay ministeryo ng Panginoon, kaya nananatili. Ito ay ministeryo ng Panginoon, kaya patuloy sa pagdami ng mga kaluluwa na sumusunod sa Kanya. So,
The one who gives the strength. Ano po? Ang Panginoon. Philippians 4:13. Ano po sabi ni Apostle Paul? I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi niya magagawa ang lahat kung hindi dahil sa Panginoon. At, sabi dito, he considered him faithful. So, doon po sa first, ano po, na he is the one who strengthens him, or Christ is the one who strengthens him, it speaks of his sufferings. So, tumutukoy ito sa kanyang mga paghihirap sa ministry. Ito yung kanyang, kumbaga, para bang catalyst, itong Philippians 4:13, yung verse na ito. Si Kristo ang aking kalakasan para siya'y magpatuloy sa ministry. Kasi ang problema, kaya nagkakaroon tayo ng frustration and kumbaga discouragement sa ministry, mas umaasa tayo sa ating sarili at hindi na sa kalakasan mula sa Panginoon. So nagkakaroon ng problema doon sa ating perspective. Ano po? Kaya i-stay ho natin na ang ating mga mata ay nakatuon sa Panginoon. Let us keep our eyes fixed on Jesus. Amen po ba? Lagi nating ituon kay Kristo ang ating mga mata. Ang success ng ministry ay nakasalalay po sa Panginoon. Tayo ho ay bahagi lamang ng ministeryo. So, it speaks of His sufferings. We are vulnerable to worry. We are vulnerable to overthink. Okay? But kung paano ho tayo magpatuloy sa ministry, yan ay dahil sa Panginoon. Ang kalakasan ho na bigay sa atin. Okay? Next, he considered him faithful. It speaks of his stewardship. Sabi po dito, he judged me faithful. He considered me faithful. This is not the personal faithfulness ni Apostle Paul para siya ay maging trustworthy steward or trustworthy servant of God. Kung hindi dahil pa rin po sa biyaya ng Diyos. Biyaya pa rin po na may tuturing. Ang pagkatawag ho natin bilang isang lingkod. At bilang isang lingkod, tayo ho ay isa ring katiwala. So, considered him faithful upang siya ilagay, i-employ sa ministry na meron po siya. Kaya yung ating pangatlo naman, he put him, or Christ Jesus put him into service. So, yung salitang service po, sa salitang Griego, makikita ho natin diyan is, ang ibig sabihin po is, serving tables. Waiter. Yan. So, diakonos. So, yun po yung salitang service dyan. Kaya, nagpapakita ito ng selflessness and lowliness. Hindi basta naglilingkod ka na for photo, sabi nga photo op. Yan. Meron kasing gano'n na masabing naglilingkod pero hindi pala totoo. So for publicity lang na siya'y naglilingkod. Pretentious yung kanyang paglilingkod. Hindi talaga bukal sa puso. Pero ang sabi po dito is service that indicates lowliness and selflessness. Tagasilbi. Tagasilbi ho tayo ng Diyos. Para ho talaga tayong waiters and waitresses. Yung inihain ng Diyos, ihahain lang, kumbaga isa-serve lang ho natin sa customer. Wala ho tayong ilalagay doon. Wala ho tayong ingredient na idadagdag. Wala ho tayong aalising ingredient ho doon. Okay? So yun po yung makikita ho natin para maging effective ho tayo sa ministeryo. Hindi ho magiging effective ang isang ministro ng Panginoon or servant ng Panginoon kung taliwas sa tatlong ito ang kanyang ginagawa. Okay? Kaya it is marked by God's grace of strength, submission, and selflessness. So, markado ho ng kalakasan, pagpapailalim, at ng hindi pagiging makasarili ang testimonyang ito ni Apostol Pablo. At kung wala ang isa man sa mga ito, we lose our effectivity and much worse, mawawalan din ho tayo ng gana na maglingkod sa Diyos. Yung pagiging thankfulness ho natin or thankful ho natin ay mawawala rin. Hindi ho tayo magiging mapagpasalamat.
Hindi ho tayo magiging appreciative sa ginagawa ho sa atin ng Panginoon. And that's the key to our effectivity. Be thankful. Amen? And acknowledge that this ministry is the Lord's. This is the Lord's ministry. Next, verse 13. Tingnan po natin. Though formerly I was. So, present, yun pong verse 12. Tapos, nagbalik na ho siya in the past sa verse 13. Ano po sabi niya? Though formerly I was a blasphemer, a persecutor, and insolent opponent, but, so this is a conjunction, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. So the second element na makita ho natin dyan, or second point, is that he thanked Christ Jesus for His mercy. So, first, pinagpapasalamat natin sa Diyos, kumbaga, as in the ministry, we thank the Lord yung ating effectivity dahil sa biyaya niya Panginoon. Ano ho? In-acknowledge natin na ito yung ministeryo ng Panginoon at tayo instrumento lang ng Panginoon. Ikalawa, yung kanya yung pinagpapasalamat ay ang masaganang habag ng Diyos sa kanyang buhay. The Lord's mercy. Sabi niya, I obtained mercy sa kabila na ako ay dating blasphemer, at ako ay dating persecutor, at ako ay dating insolent opponent. So ano pong ibig sabihin yan? Yung dating buhay niya. Ano ba si Paul dati? Saul. At kilala ho si Saul in the book of Acts bilang terror. Ano ho? Ferocious. Sa mata ho ng mga Kristiyano. So, ganun po ang kanyang imahe sa mga Kristiyano. Kaya, nung na-convert ho siya, di po ba may instance ho na, excuse me, may mga taong hindi ho naniwala sa kanya. May mga Kristiyano na hindi convinced na siya itunay na nakakilala sa Diyos. Kasi nga, ang imahe ho na tumatak sa kanila ay yung Saul na mamamatay tao. Yung Saul na talagang kilala na berdugo. Ano ho? Ng mga Kristiyano. Kumbaga siya ho ay kilala na nagpapahuli ng mga Kristiyano. Okay? So, he thanked God for His mercy to be in the ministry, na maging bahagi ng ministeryo. So, Paul was shown mercy even though he was formerly a blasphemer, persecutor, and insolent opponent or violent aggressor. He was a violator of both the first and second half of the Ten Commandments. Kasi yung blasphemer, kung makikita natin yung Ten Commandments, nahahati ho ito into two. Okay? Laws tungkol sa Panginoon and laws para sa mga tao. So yung first 5, na-violate ho yan ni Apostle Paul through being a blasphemer. So pag sinabi po nating blasphemer is the one who slanders God. Wala siyang respeto sa Diyos. Wala siyang pagkakilala sa Diyos. Rebelde siya sa Diyos. Okay? So yun po ang kanyang katayuan. He speaks evil against God. Siya'y namumusong laban sa Diyos. And then yung pagiging naman niyang persecutor and violent aggressor is pertaining po naman ito doon sa ikalawa, the second half of the Ten Commandments. Yung kanyang relasyon sa tao. Sabi dito, he relentlessly persecute Christians, entering houses to arrest them. So sabi doon sa Book of Acts ay havoc. Ano ho? Ibig sabihin talagang matinding kaguluhan ang idinulot po ni Saul sa mga Kristiyano, lalo na kay Esteban o kay Stephen. Kasi nandun ho si Apostle Paul mismo o si Saul nung panahong patayin ho si Stephen. So, yun po yung sitwasyon niya. Ano po? Nagbalik tanaw siya kung gaano siya kasama, kung gaano siya kapusakal sa harapan ng Panginoon, kung gaano siya kabastos na tao, kung gaano kasama ang kanyang relihiyon, na ang buong akala niya ay ang pagiging self-righteous ang standard ng Diyos para makapasok sa langit ng isang tao. So, hindi po natin, sabi nga,
Hindi ho natin yan may tatanggi na hanggang ngayon may mga ganun pa rin tao na nabubuhay ngayon. Na ganun pa rin po ang kanilang paniniwala. So, sabi dito, a blasphemer, a persecutor, and a violent aggressor. So, in our vernacular, ang ibig sabihin po ng violent aggressor ay bully. Magaling ho siyang mag-instigate na, sa tao na bastusin ang kanyang kapwa. So, sabi po dito, he incites people to mistreat Christians with contempt, with violence. Hindi lang siya mismo sa kanyang sarili personally, na siya ho ay minimistreat niya ang mga Kristiyano. Inuudyakan pa niyang kapwa niya na ganun din ang maging trato nila sa mga Kristiyano. Kumbaga, influencer ho siya. But bad influencer. Or evil influencer. So sa pagbabalik tanaw niya sa lahat ng yon, ano po ang kanyang sinabi? Ano po sabi niya sa verse 13? But I received mercy. Sa kabila nito, kung gaano ako kasamang tao, kung gaano ako kamakasalanan sa harapan ng Diyos, I obtained mercy. I received mercy. Kaya mahalaga yung sa patotoo natin, mga kapatid, sa ating testimony, lagi tayong nagbabalik tanaw, sa buhay natin before. Hindi upang balikan natin at ipamuhay ulit natin, kundi magsilbi itong paalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Nasa kabila nitong ginawa ko dati, pinatawad ako ng Panginoon. Namatay si Kristo para sa akin. Namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo sa kabila ng aking opensa sa Kanya. Sa kabila ng buhay ko na labag sa Kanya. And now I obtained mercy. And I am here by the mercy of God. Dahil sa habag ng Diyos. Kaya nandito ho tayo. Naglilingkod. At masaya na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi ko nakikita masaya eh. Sabi nga para pagka Miyerkules, walang smile. So medyo gloomy ho tayo. Pero in our hearts, sa puso ho natin ay nandun ang katuwaan po natin. And he realized that he acted ignorantly in unbelief. So talagang napagtanto niya na siya pala dati ay nabubuhay in unbelief. Wala talaga siyang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi talaga niya kilala ang Diyos. Ang buong akala niya mabuti ang kanyang ginagawa. Kasi yun yung nasa relihiyon eh. Ang buong akala nila, ang pagpatay sa kapwa ay mabuti. Na hindi nila karelihiyon. Unlike, sabi nga, until makilala ho natin ang Diyos, mapagtanto natin na ito pala ay malaking kasalanan sa Panginoon. So, Paul realized that he acted ignorantly. And he acted ignorantly because of unbelief. So, yung lalim ng kanyang kasalanan ay kanyang ina-acknowledge. At patuloy niyang inihingi ng tawad sa Diyos. Ganun pa rin po ba tayo mga kapatid? Yung bang halimbawa, kapag naalala ho natin yung kasalanan natin dati. So, kasi minsan may ganun eh. Hindi natin alala ngayon. Tapos bigla na lang mag-i-spark sa isip natin na may nagawa pala akong ganito dati na kasalanan sa Diyos. So, ano po ang nagiging response ho natin? Inihingi pa rin po ba natin ng tawad sa Diyos? Mga kapatid, inihingi pa rin pa ba natin ng tawad sa Panginoon? Although alam na natin na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Although alam po natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi ba? So, nandun pa rin. Panginoon, patawarin mo ko. Naalala ko yung kasalanan ko ngayon. So, hindi ko naalala kahapon, ngayon naalala ko na. Patawarin mo ako, Panginoon. So, katulad din po kay Apostle Paul, kasi maliwanag na maliwanag sa kanya eh. Yung dati niyang buhay. So, it is covered, the testimony of Paul is covered by God's mercy
That's why his realization of how deep his sinfulness is makes him amazed how much greater God's grace is. Kaya kung mas malalim ang pagtingin natin sa kasalanan, mas makikita ho natin yung kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Mas ma-appreciate natin yung abundance ng grace ng Panginoon. Kagaya na sinabi po in Romans chapter 5, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung ang kasalanan natin ay sinlaki ng banahaw, ang pagpapatawad ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, ay kasinlaki ho ng karagatan. Hindi ba? Kaya napakabuti ho ng Diyos. It's our time. Sabi nga, it's our opportunity na pag tayo ho'y natatawag, nabibigyan po ng chance to testify, always speak of God's mercy. Lagi nating banggitin ang habag ng Diyos. Kinahabagan ako ng Panginoon sa kabila ng aking katigasan ng ulo. Amen? And, ang panghuli po natin ay sa verse 14, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. And the grace. So, ikatlo ho, mga kapatid. So, first, ang makikita ho natin is yung effectivity niya sa ministry, sa biyaya ng Panginoon. Ikalawa, ang habag ng Panginoon. Kaya siya nananatili sa ministry. Ikatlo, yung mismong biyaya ho ng Diyos. And he described it, sabi dyan, as super abundant grace. Because ang sabi po dito sa text, overflowed. And the grace of our Lord overflowed. Hindi ho natin kayang, sabi nga, hindi ho natin kayang sakupin. Hindi ho natin kayang isipin. Hindi ho natin kayang sukatin ang biyayang ito ng Diyos. So, aside of mercy, Paul thanked the Lord for His grace that is more than abundant. So, yung salitang abundant pa lang, immeasurable na eh. Hindi na natin masusukat kung gaano ka-abundant ang biyaya ng Diyos. But ang ginamit ko dito is more than abundant. Higit pa sa kasaganaan. Superfluous. Or superfluity. Kung gaano kasagana ang biyayang ito. So it denotes superfluity, the Greek word, or surpassing measure. Higit pa sa atin, panukat. Higit pa sa ating inaasahan ang biyaya po ng Panginoon. Kaya ang grace ng Diyos, hindi mauubos-ubos yan. Kaya magstay ho tayo, manatili ho tayo sa paglilingkod. Kasi kung aalis ho tayo sa ministry, kung manlalamig ho tayo sa ministry, mamimiss ho natin ang biyaya ng Panginoon. Not the totality, Hindi ho yung kabuuan ng biyaya ng Diyos. But some of the blessings na ibubuhos sa iyo ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa ministry, mawawala sa iyo yan. Isang segundo na wala ka sa church, malaking kawalan na yan sa iyo. Ilang minutong late ka sa church, malaking kawalan na yan sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Di ba? Naiisip po sana natin yon. Isang talata na hindi natin mineditate sa maghapon, malaking kawalan po sa atin. Isang chapter na hindi ho natin binasa sa isang araw, sabi nga, may mawawala ho sa atin. Mamimiss ho natin yung blessing ng Panginoon. Kaya, super abundant grace. Okay? And God's grace, sabi dito, he also thanked the Lord for His grace with the faith and love. So, kaakibat ho ng kanyang kaligtasan, ayon po sa kagandahang loob ng Diyos, ay ang pananampalataya at pag-ibig. So, sinabi po niya dito sa verse 14, overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. So, yung kanyang pagtitiwala
at ang kanyang pagmamahal. So, sabi nga, yung faith pertains sa Panginoon. And then yung love pertains naman sa mga tao. That is a continuous life of trusting God and loving others. Doon lang naman ho talaga umiikot ang ministry. Yung pagmamahal mo sa Diyos at yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Obedience. Gaano ho tayo ka-obedient sa lahat ng yan? That's why Paul's testimony is characterized by amazement for the surpassing greatness of God's grace. It overwhelmed him. Kaya tayo mga kapatid, are you overwhelmed by God's grace? Are you overwhelmed by God's grace in salvation? In service? Hindi lang sa material na bagay lang tayo appreciative sa pagpapala ng Panginoon, but higit sa lahat, sa kaligtasan, sa pribilehiyo na makapaglingkod, we appreciate as well the grace of God. That's why we call it super abundant grace. Diba? Kaya sana ito maging patutuo natin lagi. Pag tayo ho ay tinatawag at tayo tumayo, huwag sana mawaglit sa ating mga patutuo na tayo narito dahil sa masaganang biyaya ng ating Panginoon. That's why ito yung patutuo. Ito yung katangian ng patutuo ng isang tunay na lingkod niya. Kaya our gratitude matters, mga kapatid. And our gratitude, sabi nga, must reflect yung tinatawag nating grace ng ating Diyos. Hindi yung sarili natin ng ating itataas, kundi ang Panginoon na tumawag po sa atin. Kaya ministers or servants of God with an attitude of gratitude, serve Him. With an attitude of gratitude, serve Him. Lagi nating itatak sa ating isip, lagi nating i-instill sa ating isip na ito ho ay sa Panginoon at tayo tinawag niya na maglingkod. Kaya maglingkod tayo ng may mapagpasalamat na puso, ng may mapagpasalamat na labi, at hindi ho kabigatan para sa atin ang ministry. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa iyo pong patuloy na pagpapaalala sa amin kung gaano po kapalad ang isang lingkod po ninyo na maging bahagi ng ministeryo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, patuloy po naming maipamuhay ang mensaheng ito at patuloy naming i-treasure ang pribilehiyong paglingkuran ka, Panginoon. Patuloy kaming mabuhay ng may kagalakan, kapayapaan sa amin pong paglilingkod na ito. At hindi po ito mauwi sa wala, kagaya po ng inyong pong sinabi. 1 Corinthians 15:58. Our labor in the Lord is not in vain. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.